Bahay versus condo, pag-usapan natin. Mga kapitbahay, it's Jen. No, pag-usapan natin yung mga na-observe ko when living sa bahay and living in a condo. Yung mga nailista ko. Number 1 is sa bahay, yung outside ng bahay mo, mga like village, you have to clean it on your own para maging malinis siya, maging aesthetically pleasing. Sa condo, there will be people who will be maintaining it for you. May mga magwawalis ng alleyways, mga dadaanan mo sa paligid, sa labas. So yun, hindi siya masyadong maalikabok, diba? Because they clean it for you. Pangalawa naman dyan is sa bahay or sa mga villages, maririnig mo yung, alam mo yung for example, natutulog ka sa hapon. Tapos maririnig mo may nagtatao po. Tapos akala mo sa'yo, ganon. So hindi mo ma-identify sino ba yung tinatao po nung tao, di ba? Walang, hindi specific. So parang ma-alarma ka kaagad, ganon. Kung sino man yung kumakatok sa'yo. Which is, di ba, nasisira yung tulog mo kasi akala mo may kumakatok, ganon. Condo naman is, if someone's looking for you, the front desk will just call. Diba? At least, specifically, sa'yo, diba? Hindi mo maririnig yung mga nagtutok-tok dyan. Kung sino man yan. Number 3, sa condo, ang bilis dumami ng pest. Like, kasi siguro, yung dikit-dikit talaga yung mga unit, so hindi mo maiiwasan yung mga EPs, ganyan, kapag hindi masyadong maganda yung drainage siguro. Kasi may mga specific lang, hindi naman lahat. Pero, yun lang, mas yung pagkalat ng pest, so you have to, lagi talagang may, kailangan mo lagi magpa-pest control. Sa bahay kasi, as in mangilan-ngilan lang, sobrang mangilan-ngilan lang yung EPs. Ang masyadong EPs sa bahay. Siguro kasi nasa pag-alaga mo ng kung anong mga drainage mo dyan. So, ito kasi, di ba, syempre, kung dikit-dikit, hindi mo alam kung ano yung niluto nung kabila, ano yung basura nung kabila. Bahay is more on controlled mo talaga yung wastes mo. Sa condo kasi, kapag for example, meron kang mga kailangang ipagawa, like pagpa-drill, yung mga simple lang na medyo hindi mo kasi kaya kapag hindi ka masyadong handyman, meron kang madaling matawag kasi meron silang ba-manage ng electricals na on-call or ba-schedule siya. So, may tao ka kaagad na mahahagilap. Na at least, tiwala ka kasi talagang sila yung worker dun sa mismong building. Sa bahay naman, is, syempre, kung wala ka talagang kakilala and medyo introvert ka, hindi ka masyadong lumalabas, talagang kahanap ka sa online, Facebook Marketplace, ganun. Para gumawa nung mga, bara, or drilling, ganyan. So, syempre, hindi mo naman kilala yon unless ni-refer ng kamag-anak mo, ganyan, o nakagawa na sa iba. So that is it for now, guys. Thanks for watching. If you like this kind of content, please do like and follow and comment down below then para, we can exchange ideas when it comes to, bahay living, condo living.